Alam mo ba na ang bansang Iran ngayon ay dating isang imperyong ginamit ng Diyos para iligtas at ibalik ang kanyang bayan? Hindi mo inaasahan na ang isang bansa na madalas nating marinig sa balita ay may malaking bahagi sa kasaysayan ng Biblia. Isang bansa na pinagkakautangan ng loob ng bayan ng Israel na ngayon ay nagiging isa ng kaaway. Ang Iran ay hindi lang isang bansa sa kasaysayan. Ito ay naging sandata ng Diyos para tapusin ang pagkabihag ng mga Hudyo. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong kung bakit ang bansang dating ginamit ng Diyos ay ngayon ay nauugnay sa mga hidwaan at mga isyu sa relihiyon. Manood hanggang dulo para malaman kung paano naging instrumento ang bansang Iran sa plano ng Diyos para sa bayan ng Israel. Marahil, ilan sa inyo ay nabalitaan ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Partikular na ang balita tungkol sa isang gera na naganap sa pagitan ng Iran at Israel noong Hunyo 2025. Isang 2 araw na komprontasyon na nagresulta sa matinding pinsala at isang fragile ceasefire sa tulong ng US. Nagtatanong ka ba, bakit nangyayari ito? Ano ang ugat ng ganitong labanan? Alam mo ba na ang nangyayaring labanan ngayon ng Israel at Iran ang isang malaking kabaliktaran sa kanilang mabubuting relasyon noon? Upang maunawaan ang kasalukuyan, kailangan nating bumalik sa nakaraan, libu-libong taon pabalik. Sa video na ito, aalamin natin ang hindi kapanipaniwalang kasaysayan ng Iran na noon ay kilala bilang Persya. Tatalakayin natin kung paano ang isang imperyo na minsang nagligtas sa mga Israelita ay ngayon ang isa sa kanilang pinakamalaking banta. Upang maintindihan ang kasalukuyan, simulan natin ang ating paglalakbay sa lumang tipan ng Biblia. Matatandaan natin ang sitwasyon ng mga Israelita, nakakulong, nabihag at nawala ng pag-asa sa Babylonia. Ngunit dito papasok ang isang hindi inaasahang bayani. Kilalanin si Cyrus the Great, ang hari at tagapagtatag ng Achaemenid Empire o mas kilala bilang Persian Empire. Ang hindi kapanipaniwala, bago pa man siya ipanganak, binanggit na siya ng Diyos sa propesiya ni Isaias Kapitulo 44, versikulo 28 na nagsasabi, "Ang sabi ko kay Ciro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo." Siya ang magpapalaya sa mga Israelita at magpapatayo muli ng Jerusalem at ng templo nito. Isang paganong hari na gagamitin ng Diyos para sa kanyang plano. At tunay nga, nagkaroon ng katuparan ang propesyang ito. Noong 539 BCE, sinakop ni Cyrus ang Babylonia at agad niyang ipinalabas ang tinatawag na decree ni Cyrus. Isang utos na nagpapahintulot sa lahat ng mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain sa Jerusalem at muling itayo ang kanilang templo. Hindi lang iyon, ibinalik pa niya ang mga kagamitan ng templo na kinuha ni Nebuchadnezzar at nagbigay pa ng pondo para sa pagpapatayo. Hindi naging madali ang pagtatayo ng templo at ng mga pader ng Jerusalem, ngunit sa bawat hamon, nariyan ang suporta ng Persya. Dito natin makikita ang simula ng malalim na historical irony. Ang Persya, sa pamamagitan ni Cyrus, ay naging instrumental sa pagliligtas ng mga Israelita, ang tagapagligtas mula sa pagkabihag at naging daan para sa pagpapatuloy ng kanilang kasaysayan. Sa ilalim ng mga haring Persyan, patuloy na sinuportahan ang pagtatayo ng templo at ng mga pader ng Jerusalem ayon sa mga aklat ng Ezra at Nehemiah. Ipinagtanggol ng mga Persyanong opisyal ang mga Hudyo laban sa mga sumasalungat sa kanilang pagtatayo. At muli, ang imperyo ng Persya ang naging tanghalan ng kaligtasan ng mga Hudyo. Ito ay nagpapakita na ang Persya ay hindi lang isang tagapagligtas, kundi isang tagapagtanggol, isang lugar kung saan ang mga Hudyo ay nakahanap ng proteksyon at pagkakataong mabuhay sa gitna ng panganib. Ang imperyo ng Persya ay nagpatuloy sa loob ng maraming siglo na mayaman sa kultura, sining at kapangyarihan. Ngunit tulad ng lahat ng imperyo, nagbago ito. Ang pangalan ay nagbago mula Persya tungo sa Iran noong 1935 na matagal nang ginagamit ng mga lokal na tao. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago na humubog sa kasalukuyang mukha ng Iran ay ang Islamic Revolution noong 1979. Ang revolusyong ito ang nagmarka ng isang malaking pagbabago sa political landscape ng Iran at sa relasyon nito sa mundo. Mula sa isang bansa na may tahimik na ugnayan sa kanluran at maging sa Israel, biglang nagkaroon ng pagbabago ng ideolohiya na nagdulot ng malalim na anti-Western at anti-Israeli sentiment. Dito na nagsimula ang ugat ng kasalukuyang komplikasyon.
mula sa pagiging tagapagligtas hanggang sa pagiging kalaban. Ngayon, dumating tayo sa isa sa pinaka-ironic at pinakamahalagang tanong. Paano naging magkalaban ang Israel at Iran? Kung saan sa lumang tipan, ang Persya ang naging instrumental sa kaligtasan ng mga Hudyo. Matapos ang Islamic Revolution noong 1979, ang Israel na dating may tahimik na ugnayan sa Pahlavi Dynasty ng Iran ay biglang naging kaaway. Ang bagong Islamic Republic ay yumakap sa isang ideolohiyang sumusuporta sa mga Palestinian at tumutuligsa sa pagiging lehitimo ng Estado ng Israel na itinuturing nilang isang illegal entity sa gitna ng mga Muslim na bansa. Ayon sa balita, ang Iran ay bumuo ng isang axis of resistance, isang network ng mga proxy groups tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Aktibo nilang sinusuportahan ang mga grupong ito upang palawakin ang impluensya ng Iran sa rehiyon at direktang kalabanin ng Israel. Ito ay isang direktang hamon sa seguridad ng Israel na patuloy na humaharap sa mga atake mula sa mga grupong ito. Ngunit marahil, ang pinakamalaking usapin na nagpapalala ng tensyon ay ang nuclear program ng Iran. Ikinatatakot ng Israel at ng kanluran, partikular ng Estados Unidos, na ang Iran ay bubuo ng nuclear weapons na isang existential threat sa Israel at isang destabilizing factor sa buong rehiyon. Dahil dito, may matinding international pressure at sanctions laban sa Iran. Ang irony ay matindi. Ang isang bansa na minsang naging tagapagligtas ng Israel ay ngayon ang kanilang pinakamatinding kalaban. Ang kasaysayan ay nagpapakita ng isang cycle ng pagbabago, kung saan ang mga dating kaalyado ay nagiging magkatunggali at ang mga dating kaaway ay maaaring maging kaalyado. Ang gera sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi biglaan. Ito ay produkto ng libu-libong taong kasaysayan, politika, relihiyon at nagbabagong ideolohiya. Ang kwento ng Persya at Iran ay isang paalala na ang nakaraan ay laging humuhubog sa kasalukuyan at ang mga dating relasyon ay maaaring baligtarin ng panahon at ng mga pangyayari. Ang ilang mananampalataya ay naniniwala na ang kasalukuyang pagiging kalaban ng Iran sa Israel ay bahagi ng mga propesiya na natutupad na ngayon. At ito ay isang senyales na malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Maraming interpretasyon ang nagsasabing ang kasalukuyang hidwaan ay bahagi ng mga propesya para sa mga huling araw. Sa lumang tipan, ang aklat ng Daniel Kapitulo 11 versikulo 40 ay nagsasalaysay ng isang hinaharap na hidwaan kung saan ang hari ng timog na maaring iniuugnay sa Iran at mga kaalyadong bansa ay makikipaglaban sa hari ng hilaga. Ang Ezekiel Kapitulo 38 versikulo 5 naman ay binanggit ang Persya na ngayon ay Iran bilang isa sa mga bansa na sasali sa isang paglusob sa Israel kasama ang iba pang mga kaalyado. Hindi ito isang banta sa lahat ng may buhay. Ito ay babala at pagpapaalala sa atin. Ang lahat na pangyayaring ito ay dati nang sinabi ng Diyos na ngayon ay nagkatotoo na. Sana ang kunting impormasyon na ito ay magiging sapat upang malaman na sa lahat ng panahon aktibo ang Diyos sa kanyang pangako at babala. Ito po si Kuya Tem, hanggang sa susunod,